So, ituloy natin ito. Maganda ho itong istorya ho na ito na paliwanag naman po na mismo kahit media ang ginagamit din po ay impeach na. Okay? Ito. Matapos itenga ng halos 2 buwan, biglang inarangkada ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero marami pong konsiderasyon sa issue ng timing. Tandaan na ang impeachment ay bahagi lamang po ng isang mahabang proseso. Ang ginawa ng Kongreso nitong Miyerkules ay ang mismong impeachment. Pero hindi pa po ito yung conviction. Two-step process po kasi yan. Ang impeachment na ginawa ng Kongreso ay parang pagsasakdal o yung pagsasampa ng kaso ng isang piskal sa korte matapos manapan po ng probable cause. Ang susunod ay ang impeachment trial na nagigets nyo, itinerno din ito doon sa trial. Anong ibig sabihin? Halimbawa, alam ko din ito kasi meron din tayong demanda. So, magkakaso yung isang tao, tapos dadalin sa piskal. Pag nadala sa piskal, pag didesisyonan ngayon ng piskal, yung bang kanyang may probable cause. Pag may probable cause sa tingin ng piskal, okay, ngayon, dadalhin niya, i-charge na niya doon sa korte. So, na-charge ka na. Kaya nga, doon na lumalabas yung warrant na kung ito ay tapos doon na nangyayari kung may bail o hindi, di ba? Pero chinarge ka na ngayon, but you are not convicted. That charge na ginawa ng piskal para sa korte, ganun din daw pagdating sa proseso ng impeachment. Okay, the entire kasi ang nangyari, ginamit lang yung word na impeachment sa entire process. Pero ang talagang diyan, impeach na siya sa Kamara. Chinarge na siya ng Kamara. Para po mahatulang guilty, kailangan po ng 2/3 vote ng Senado o 16 na boto ng mga senador. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan po ninyo ang timing. Sa kalendaryo ng 19th Congress, magre-recess na dapat ang Kongreso sa Pebrero 8, Sabado. Hindi naman kasi pumapasok ang Kongreso kapag Biyernes. Ang balik ng sesyon ay June 2. Grabe, no? Mantakin mo. Swerte mo, biglang congressman ka, no? Yung mga Pilipino, pumapasok sila, yung mga trabahante sa gobyerno, Monday to Friday. Ang mga congressman, Monday to Thursday lang. Bakit to? Ginawa nilang batas yan. So, 3 araw ang kanilang pahinga. Banat ba hindi naman pahinga yun? Pupunta daw sila doon sa kanilang constituent. Gago! Sinong constituent? Yung mga scholar nila? Sa KTV, yun ba yun? Gago! So, halos 1 buwan matapos ang 2025 elections ng Mayo. So, 8 session days lang po yan bago matapos ang 19th Congress. Naku. June 2 hanggang June 12. Ito pa, simula na po ang kampanya para sa national positions ng February 11, Monday. Para po sa local positions naman, simula yan ng March 28. Ang tanong, kailan pa gagawin ang Senate impeachment trial? Yun lang. Maiging tignan natin ang nangyari sa corona impeachment noong taong 2020. Ayan, pansinin nyo yung term na ginamit. December, December, impeach by House with ED. Okay? Pero kailan yung trial? January pa. So, ang tawag pa rin doon, impeach na by House. Ang linaw. Okay? Nanggigigil kasi ako dun sa nagmamagaling sa Facebook ko . Magmamagaling ka na lang, hindi ka pa nag-Google. Libre naman. Kung gusto mo, i-chat GPT mo pa. O gusto mo yung deep throat tuloy. Sorry. Mali! Wag na nga natin yung banggitin na ko dyan sa deep na yan . O yan na lang. Ito na lang pong chat GPT, di ba? Yan po, ha? O, nakita nyo, di ba? December, impeach by the House. O, ayan, impeach with ED. O. Si dating Chief Justice Renato Corona in-impeach ng Kongreso noong December 12, 2011. Ang mismong trial ng Senado nagsimula lamang noong January 16 at tumagal po ito hanggang May 28, 2012. Tandaan na hindi po election year ang 2012 at si Corona ay hindi kasing kontrobersyal ng mga Duterte. Pero sa lagay na yan, tumagal pa rin ng 4 na buwan ang impeachment trial ni Corona bago po siya makonvict sa botong 20 versus 3.
Kaya't ang tanong, hindi kaya mas matagal at mas masalimuot ang magiging impeachment trial ni Sara Duterte? Ang isa pa pong tanong, Nagigets ninyo? Mas matagal at alam nilang hindi naaabot. Alam nilang hindi naaabot. Alam nilang last day na. Why would they do it? Di ba? Why would you do it na alam mong hindi naman na pakikinggan yan? It will take time. Dito nga 3 months di ba? Mantakin mo, sabi nga ni Ed Lingao, paano pa kaya si BP Sara na mas alam naman mas kontrobersyal, mas matagal pa yan? Bakit nila? At napakadelikado. Kasi maaari hong magalit ang iglesia doon sa mga pumirma. Pero why would they take that risk? It should be a bigger and greater reason. And I think that reason is because of the budget scandal. Kaya nga may mga bali-balita na napuwersa lang sa pamamagitan ng ayuda etong mga congressman. Marami daw na congressman, even if company ni speaker, ayaw pumirma kasi nga natatakot nga sa hagupit ng Iglesia ni Cristo at ng taong bayan. Takot sila. Alam nila malakas ang hatak pa rin ni BP Sara Duterte. Bakit to nila tinuloy? Dahil nga gustong salbahin daw ni di umano, allegedly, ni Romualdez yung kapalpakan nila sa budget scandal. Para mawala doon ng atensyon, kailangan ng isang bonggang-bonggang issue. Hindi pa pwedeng issue lang EJK na naman, ICC na naman, o di kaya yung kay Bantag, o kaya yung kay Kong Tebes. Hindi na ho nila matatakpan niya ng ganyan. Kailangan nilang matinding malupit na issue. Ano yun? Impeachment ni BP Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga ibang congressman ayaw pumirma, pero dahil alam mo na, ayuda, malupit na ayuda. Akala ninyo tumatanggap lang ng ayuda kayo kayong mga maralita. Hindi, pati ho mga congressman. Alam nyo kung bakit? Ang kwento-kwento dyan, kasi pagdating sa mga survey, yung mga nakita sa Quadcom, yung mga nakita sa Tricom, at saka yung nakita dun sa committee ni Chua, bumagsak sa survey. So kailangan talaga nila ng budget. Sobrang bumagsak daw sa survey. May bali ako, alam ko may bali, lalo na sa Maynila. Naku po, maniwala kayo sa akin. Kakain ng yung mga congressman dyan na tumatakbo ngayon. Wala. Talo daw talaga. Kaya siguro, kailangan na nilang kumapit sa patalim. Ano ho yung patalim na yun? Maaaring pension? Pension? Hindi. Maaaring retirement plan? Sige na, okay na matalo. Basta may retirement plan kami. Para mo naman sinabing matanda, banat ba? Wala akong binabanggit. Namo. gago! Para daw ayun na, eto na. Kaya daw pumayag na rin yung mga kongresista kasi nga po, very convincing daw si Speaker Romualdez. Kaya meron akong kahilingan mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Ito, seryoso na ho ito. Wag ho tayong bibitaw dun sa budget scandal. Ito ay distraction. Okay? Ito ay distraction. Nothing will happen with this impeachment. Nag-adjourn na po ang Senate. Nag-adjourn na Period na. It will never happen at this time. Two things that we need to do from now on until to this coming election. One, okay? Number one na kailangan natin gawin, tutukan natin ang budget scandal. Kasi gumagalaw yan. Bakit kanyo? Gumagalaw hustisya, gumalaw ang Supreme Court, humingi ng paliwanag dun sa mga inireklamo. So, gumalaw po. Sa tutukan natin yan, huwag natin bibitawan yung budget scandal na yan. Kasi legally, dyan sila makukulong, dyan talaga sila mapapahamak, dyan sila matatanggal sa posisyon. Budget scandal. Second, okay?
Second, nasa kapangyarihan na ng Senado ang future ni VP Sara Duterte. Kailangan maipanalo natin ang lahat ng PDP at yung mga kaalyado. So mga kababayan, double time tayo. Naalala ko, ako nananawagan ngayon, naalala ko nung panahon ng 2015 and 16, parang himala yun. Mga kababayan, hindi ho kami nangampanya noon dahil sa tingin namin mananalo mga Duterte. Hindi ho. Nag-araw-araw ho kami sumama. Nagtiyaga ho ang Mocha Girls. Walang bayad. Sa isang araw, ilang sorte yung pinupuntahan namin. Mauuna kami, magpe-perform kami, ine-entertain namin yung mga tao bago dumating si Pangulong Duterte. Pagdating ni Pangulong Duterte, lilipat kami ngayon sa ibang venue na pupuntahan din. Susunod ni Pangulong Duterte, magpe-perform uli kami doon, tas lilipat na naman si Pangulong Duterte, tas lilipat uli kami sa pangatlong event. Sinaga po namin yun at hindi ko ho yun ipinagmamalaki o sinusumbat. Pero because of the effort of everyone at that time, kasi ganun din po ang ginawa ng iba pang mga artist katulad ni Jimmy Bondoc, lahat to ganun ang ginawa. Talagang lumalagari, kaya kilala namin kung sino yung talagang mga pasasabi mong die hard na magkakasama noon una. At makikilala namin kung sino yung mga nagtalunan na lang. Kasi at that time, ang baba pa po sa survey ni Pangulong Duterte. Pero yung entire team, yung Duterte Cayetano at that time, talaga nga naman nagtiyaga. Talagang ginawa yung lahat na magagawa para humaikampanya si Pangulong Duterte. And eventually, Duterte won. So what am I saying now? Ang ball game ngayon nasa Senado. Sa akin, tama na ho yung, hindi ko gusto to kasi hindi ko gusto yung relihiyon nito, hindi ganun. Hindi ko gusto ito kasi artista lang to, wag ganun. Hindi ko gusto to kasi ganito to, wag na ho, hindi ko kilala, hindi mananalo yan. Hindi, wag na ganun. Straight PDP na ho natin. Straight na ho. Lahat to ng PDP, lahat ng kaalyado, wag na ho tayong bumoto ng hindi kaalyado. At kung kulang man, doon na lang kayo magdagdag, di ba? Kung kulang man. Pero sa akin, eto na ho, straight na ho natin ang mga tunay na gusto ng matinding pagbabago. Magpatuloy at bumalik ang pagbabago. Alam mo, may nabasa ako Nakakatuwa, sabi ko, America is back. Yung may nakita ako sa news, America is back. Tapos picture ni Donald Trump. Which is, pag tinatanong ko yung mga kababayan natin sa ibang bansa, ganun na sinasabi nila. Talagang bumalik na daw ang Amerika. Kasi bumagsak, dumausdos nung panahon ni Biden. Alam mo, sana dumating ang panahon. Huwag na natin antayin yung 2028. Huwag na natin antayin yan at sana magkaroon ng ang Philippines is back. Na ganun tayo Na-segue ho tayo. Mantakin mo, tatanggalin pa yung busway. Sakit sa bangs mo, Brad. Para mapuwersa daw yung mga taong sumakay ng tren. Napakinggan ko ito Alam mo, nung pinakikinggan ko yun, that's the most stupid suggestion. Sabi ko, kung gusto mo mapuwersa ang tao sumakay ng tren, ayusin mo yung tren. Pagandahin mo yung tren. Gawin mong efficient. Gawin mong malamig. Gawin mong maayos. Pati hindi lang ho dun sa tren, sa stasyon. Pati parking, gawin mo maayos. Pag naging efficient yan, hindi mo na kailangan utusan ng tao na, oy, sumakay kayo. Hindi na. Matik na ho yan. Ganun. Ganyan sa Singapore, sa Japan, sa ibang bansa, sa London. Di ba? Pag efficient, kahit milyonaryo, kahit mayaman, sumasakay ng tren. Bakit? It's not because squatter ang tren. Hindi. It's because, alam mo yun, dahil, mas mabilis, maginhawa, at hindi masilamuot. Ibig sabihin, mas komportable, ika nga. Di ba? Kesa sa samakay ka ng taxi, traffic, mahal ang taxi, hindi mo kailangan puwersahin ng tao. Pambihira. Ngayon, babalik tayo doon. Pakinggan nyo yung interview ng DILG secretary natin. Ng rason daw na baka in the future, unti-untiin ang tanggalin yung busway para mapuwersa daw sumakay ng tren.
Alam mo, hindi mo kailangan tanggalin ang busway, pagandahin mo lang ng sobra yung tren. Tingnan ko lang. Kasi nakakaburaot din sumakay ng bus, ha? Kahit meron ng meron ng busway. Kasi yung mga hayop na bus na yan, yung mga tarantadong bus driver na yan, gago rin makasakim. Titigil sila doon sa bandang dulo bago pumasok kasi may parang pasukan yan eh. Titigil sila doon kasi ayaw nilang palagpasin yung ibang bus para mauna sila. Talaga mga sakim mga animal eh. 'Di ba? Kaya tuloy minsan ang haba na ng pila ng mga bus. So ano ibig ko sabihin? Gawin yung efficient ang lahat ng public transportation, especially the train. Maniwala kayo, ang tao hindi na ho yan magsasasakyan kung may choice ho sila. If they have a choice, kahit ako kung may choice ako, hindi na ako sasakay ayaw nang magsasasakyan. 'Di ba? Mahal ng gasolina. Kung maganda. Dito hindi naman ako palagi nagtitrain. Ngayon na lang dahil may impluwensya daw. Sino kaya nag-impluwensya nun? Hindi, pero pag malayo talaga, matik yan. Kesa sa mapabayad ka ng katulad doon sa nabayad ko. Nabudol ako dun. Airport to my hotel, 30,000 yun. Napakabot ako dun eh. Sabi ko, simula na ng gasto sa buhay. Pero ginawa ko po kasi yun. Kasi nga, pumutok yung balita dun sa dun sa, basta yung tungkol dun sa Taiwanese actress, yung sino ba yun? Basta yung na namatay sa Japan kasi yun, nakakuha ng flu, tapos namatay ng pneumonia dahil sa komplikasyon. Basta mahabang kwento po yun. Alam nyo naman, ako asthmatic po ako. Every time nagpupunta ako ng Japan din, medyo inaatake ako ng sakit, di ba? Kaya nag-iingat po. Kaya lang ako nag-taxi at that time. Pero if I have a choice na dahil nga hindi mag-trend ako. Dahil maganda ho ang trend dito, di ba? So ano ibig ko lang sabihin? Paurong tayo mga kababayan. Paurong na paurong ang bansa natin. Sana Philippines is back. Again, di ba? Sana ganun na mabasa natin in the future. Paano natin magagawa yan? Kung hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Pag na-impeach siya, hindi na po siya pwedeng tumakbo na Pangulo sa 2028. At yan po ang plano ng mga Hudas. Yan po ang plano ng mga Namo. Yan ang plano nila. Kaya mga kababayan, nagsisimula yan hindi sa 2028. Nagsisimula yan sa 2025 election ng mga senador. So iboto na ho natin yan. Sila Pastor Kibuloy, number 1. O sila Senator Bongo, Bato, at lahat ng kasama ng PDP, sila Jimmy Bondoc at yung iba pa. Iboto na ho natin. Huwag na ho tayo mag-alinlangan. Solid PDP na tayo. Solid ho tayo. Pati yung, kasi hindi ko alam kung ba't hindi na-adapt pa si kung kasalanan ba ng Banateros kasi in-interview namin siya nung panahon ng PDP event dun sa Davao si Attorney Vic, sama rin ho natin yan. Yung talagang alam nating solido, di ba? Tapos yung kung meron mang kulang, magdagdag na lang kayo, di ba? So yun lang ho. So mga kababayan, sa susunod nating video manood po kayo ulit dahil marami pa ho tayong tatalakayin at tatalakayin din po natin yung gigil na si Namo Bante. Okay? Okay, so hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye!